Well, may gabi sa tanan, Gilbert Lopez Marticatso is here again, back to the GMC Cafe, kung saan pinag-uusapan ang, of course, buhay natin dito sa mundo, diskarte natin, yung mga pamamaraan po kung paano tayo dumiskarte, tsaka mga pangyayari. Kung may mga concerns po kayo, kung may mga tanong, maaari po kayong mag-personal message po sa atin at nang mabigyan po natin ng pagkakataon, no? Mabigyan po natin ng time na mabasa at in the next program pwede po natin siyang sagutin. So huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mahiya, no? You can send me in my personal account, mag-PM po kayo para po mabigyan ko po kayo ng kasagutan. Anyway, share ko lang mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, lahat na ng mga followers natin dito sa FB, that yung pagpunta natin kanina doon sa sa Apitong, yung Apitong is it's a part of Santo Tomas, no? Part of Santo Tomas. Ang barangay po nila ay Barangay La Libertad, and medyo malayo-layo rin kung tutuusin, medyo malayo-layo talaga kasi from Carmen, instead na didiretso tayo ng Tagum, magle-left turn tayo para papuntang Santo Tomas. Santo Tomas po ay dating tinatawag po yan minsan na noon Tibalog, Santo Tomas Tibalog. And ngayon yun ang regular natin na pinupuntahan, every Tuesday po yan kasi tumutulong po tayo sa mga mamamayan doon. May mga families po doon na tinutulungan natin sa mga livelihoods nila. Magbigay din tayo ng mga inspirational na mga insights, no, sa kanila para, of course, ang natin, ang tawag dito ay social responsibility po natin, no, na magbigay tayo ng kahit papaano makapagbigay tayo ng hindi naman siguro in monetary, but at least makapagbigay tayo, makapagpapalakas tayo ng loob, makapag-inspire po tayo at syempre makapagbigay tayo, no, maka-guide tayo. Ngayon, na-organize na po yan siya dyan. So, graduation nila ngayon, graduation nila ngayong next Tuesday. No, hindi pa sa umabot na Tuesday, hindi, next Tuesday pa. It's on 20 yata, tama ba? Okay, so, shout out dyan sa mga, natin, no? Shout out dyan sa mga kasamahan natin sa, dyan sa Apitong, no? Babasahin ko yung mga pangalan para dili sila mahay para hindi nila tayo isisisihin. Okay, may mga pangalan dito pero wala pa man, si Aileen pa lang man ang nauna. So shout out dyan sa mga si Bayan family, no, kay Ricky at kang Aileen Yanong. Sila po yung Aileen Yanong, si Bayan, sila po yung nag-host sa atin dyan sa nag-host sa atin dyan sa Apitong, Sitio Apitong, Barangay La Libertad, Municipality of Santo Tomas, no? So, kanina napag-usapan ang anong gagawin, anong i-business nila. Na maraming mga magagandang tawag dito, maraming magagandang plano. But of course, aanhin natin ang magandang plano kung hindi natin ginagawa, kung hindi natin i-implement. So, meron na silang policy. Ito nga, tututukan natin yung policy nila. Nang sa gayon ay makapag-move on na o makapag-continue na sila. Anyway, yung isang grupo natin sa Matina Crossing, dyan sa mga taga-Arroyo. Kumusta na kayo dyan sa Arroyo, no? Sila Jerilyn, sila Ate Ruby, no? Sila dyan. Yung mga kasamahan natin, sila Arnolfa, Gemaline, sino pa ba? Sila Ruby, si Juby, sila Grace, no? Mga Perfinian family. So, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa ating programa. Marami tayong mga pag-usapan. Sinabi ko sa inyo na pupunta or please comment. Naghingi ako ng na mag-comment kayo para magawaan po natin ang paraan kung anong oras po tayo mag-broadcast. This is still an informal Gusto ko pa rin makuha yung talagang
kung anong talagang oras tayo po pwede. Kasi mahirap po na mag-schedule tayo. Ayan, may nagpapa-up na. Eileen, si Laila Roble, yanong, no? Kumusta kayo dyan? Marami tayo. Kung friend tayo, sigurado ako, nagpapa-up na yun dyan sa inyo, no? So, i-add nyo ako sa inyong account, no? Gilbert Martia Lopez Catso, para ma-shoutout ko kayo dito. Well, balikan natin, no? Eto na. May study, project plan, yung mga projections natin, yung mga technicals po ng ng business. Kasi naman din po, tinuturuan tayo ng International Care Ministry, no? Tinuturuan nila tayo kung paano mag-handle ng isang paano magkaroon ng isang livelihood, no? Napag-usapan natin kanina na we are gifted, or we have this ability, no? Meron tayong ability to acquire, or bang tawag sa acquire, para kung sa Bisaya, makabaton. Ito. Ayan, pataas natin konti para hindi ako yuyuko. Okay? So, ayun po, we have given the ability, no? Na naniniwala ba kayo na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng ability, kakayanan, no? Na makapag-produce or makakalikha o makakagawa ng kahit anong bagay na aayon po sa kalooban ng Panginoon. Binigay ko na verse kanina sa kanila. Ito na, shout out kay Samson Bakuro. Okay, kay Bax. Kumusta na, Bax? Kumusta, Bird? God bless. Yes, God bless sa'yo. Ay, kalimut Bax sa atong kandidato. Di man ta makabutan sa atong batchmate. Kaya siguro mga manawagan na lang ta, mga taga 3rd District, no? Ay mo kalimot mga taga 3rd District, kung naman naminaw di, appeal po yung taon ninyo si Bargamento, si Abay, no, among batchmate, no, naa sa 3rd District. Karon na siya taga Mintal, na siya barangay kapitan. 3 term. Anyway, kumusta, Bax? Salamat nga naminaw ka. Malipayon ko na amo karon diha. So, padayon ta sa Deuteronomy 8:18 nagaingon din hida. But remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Now, kung titignan mo talaga, mahirap itong verse na ito kasi, kung ano talaga ang tawag nito, yung ability kasi, ability to produce wealth. Kasi pinag-uusapan dito wealth. At alam naman po natin na kapag ka-wealth na ang pag-uusapan, napaka-allergy po. Panawagi, Bert, na ako 3rd District. Okay. Sige, manawagan ta. Bita, mga taga 3rd District, no? Kung dili man siguro bugat sa inyo, ha? Batchmate na mo, kailagyod biyan ito, ha, na? Kuwampod, kugihan, no? Yan na to si, appeal na to si tawag ni siya Abay, Bargamento, Ramon Bargamento. Okay, 3rd District ni siya. Nagya po ni siya sa admin. Na siya sa, of course, locally. Na siya sa admin, locally. So, padayon ta, pag mayon mangut ta, pag sinasabi kasi natin na the ability to produce wealth, pag sinabi natin kasi na wealth, ano bang wealth? Kayamanan, or kung sa Tagalog sa Bisaya pakatigayunan, no? Medyo ang unang-una talaga nating ang una-una talagang sasagi sa isipan natin, wealth. Wala nga akong trabaho, wala nga akong negosyo, namamasukan lang ako, paano ako magkakaroon ng wealth? Anyway, tama, hindi ko na i-argue yan. Tama talaga. Paano natin makukuha yan na man tayo? Tawag dito, may kukulangin tayo. Kasi pag inisip natin, ang inisip talaga natin kaagad, magnegosyo, magkapital, ang dami talaga. So, eto, grace is the source of all provisions. Papayag tayo sa hindi, may mga provisions na hinanda yung Panginoon para sa atin. Nasa sa atin yun kung paano natin paniniwalaan. Ika nga
always kong sinasabi na ang isang bagay po na na kapag ang kayamanan or tinatawag na kaluwalhatian ba or yung pagiging kung sa Bisaya kahamugaway, no? Sa buhay, binabase talaga natin kaagad sa ating sitwasyon. Always kong sinasabi ito na ang problema kasi ng tao, hindi naman ang salita ng Panginoon, because ang salita po ng Panginoon ay nandyan lang yan. The Word of God will not be changed. Hindi talaga po siya magbabago. So, yung Word of God po ay hindi siya magbabago, nandyan lang yan siya. Kung ano sinasabi po yan, hindi yan magbabago. Kung paniniwalaan mo, mangyayari sa buhay natin. So, wealth is not self-made. No? The ability to produce, it is a gift from God. Na ako talaga naniniwala. Ang introduction ko nga kanina is based on the study, no? Based on the study, isang survey ito ng mga kilalang mga NGO na mostly daw sa mga nananalo sa loto, 80% sa kanila ay nagiging failure o nagiging bumalik po sa hirap ng buhay. Bumalik sa hirap ng buhay. Biruin mo, may 100 million, meron ba 100 million sa loto? Or meron ba, kahit naman lang siguro, sabihin na natin, sige, sabihin na natin 100 million. Ang 100 million po ay napakalaking pera na po yan, no? Pero, tinanong kong bawat isa, if you have given a chance to be given 1 million peso, can you have your list? Meron ka bang listahan para ano yung gagawin mo sa pera? So, ang daming sinabi na 10. Wala talaga doon yung hinahanap kong sagot. Which is po, dapat magkakaroon po ang bawat isa na kung nandyan na sila sa mga ganun pong kung nandyan na sila sa mga ganung mga sitwasyon na may pera na sila, tapos kung wala rin sila nun, wala rin mangyari, babalik din po talaga sa kahirapan. Pero, walang-wala ka pa, at saka meron ka nun, kapag ka umasenso ka na, kapag ka umangat ka na sa buhay, kapag ka i-maintain mo yon, sabihin ko sa'yo, na ang buhay, o yung kayamanan, o yung pagpundar mo sa buhay, kapag ka meron ka nung sinasabi ko, ay hindi mawawala. Bagkos, dadami pa. So, shout out dyan kay hi kuya, si Autentico Polistico, Adaro, Anali. Hi Kuya Bert, shout out sa watching Kuwait. Uy, magandang gabi po dyan sa Kuwait. Salamat at sana makapagbigay tayo ngayong gabi ng kumusta na kayo sa Kuwait? Malayo to, Kuwait, abroad to. So, magandang gabi, no? Autentico. Remind me daw, anak, kung saan tayo nagkakilala. Kasi ang dami ko nagkakilala na medyo may may edad na rin tayo. Si Autentico, Polestico, Adaro, Anali. Remind daw ni Anali kung saan tayo nagkakakilala. Kasi hindi ko ma-scroll kasi So, balikan natin. Ano yung mga bagay na yun, mga kapatid, na dapat magkaroon tayo? Kung wala ka pa ngayon, tapos meron ka noon, tapos pag umangat ka na sa buhay, umasenso ka na, tuloy na talaga yan. Pero kapag wala ka nun, at saka may pera ka ngayon, tapos wala ka nun, talagang babalik ka sa kahirapan. Katulad nung survey, na 80% talaga ay bumalik sa zero, nawawalan talaga. Katulad nito, nasa abroad, na makinig kayo, pakinggan nyo. Hindi naman ako expert, pero based on my own experience din, based on may counting knowledge. Sa Barangay Aquino, classmate, yes, oo. Yeah. Autentico. Okay, salamat, no? Malayo ka ngayon, Anyway, kumusta na? Ayaw mo. Make ko dyan sa Kuwait. Katulad dito, nasa abroad. Makinig kayo. Eto ngayon, nasa abroad. Siyempre, nasa abroad, hindi rin lahat
hindi rin lahat pinagpala, di ba? Nasa abroad ka nga, napakalungkot naman doon. At saka yung mga nasa Pilipinas ay naghihintay na padadalhan mo. So ito ngayon, ano yung mga bagay na yun na dapat meron tayo? Yan po ang tinatawag na financial management or financial management. Yung minamanage mo talaga yung finances mo. Okay. Kasi tayo, lalo pa yung nasa abroad, kasi tayo pag sweldo natin, example ko na lang din dito sa bahay. When my partner in business last year ba? Nag-umpisa ako last year. When my partner in business offers me na ano sa gusto mo? Ang three top priority na gusto mong mag-improve sa bahay mo. Syempre, alam ko na. Bakit? Kasi ako ang gumagawa sa bahay. Ako ang hands-on talaga na kumukumpuni sa bahay. Remember, lupa. Yung bahay namin is ang sahig, lupa talaga. Literal talaga na lupa talaga. At yung roofing po namin ay typical na yung galing din sa kabila, dinala dito, ang dami ng bolka, ang dami na nakatapal doon. At saka syempre wala kaming proper room. Why? Kasi nga nag-ano lang kami, nung magkaroon ng counting money, talagang pinatayo ko lang, bumili lang talaga ako ng kahoy, kami ng misis ko ng kahoy. So, ayan. Nung magkaroon ako ng partner, he offers me. Offers me na ito, ganon. Ako naman, syempre, sino ba naman ako na mag-refuse? Sabi ko, well, eto, okay. Nalagyan ko ng roofings, nalagyan ko ng semento ko na yung with the help, of course, of my partner. Ngayon, wala nang offer, tapos na yung pinagawa. Ang ginawa ko, syempre, yung sahod ko ay dinidivide ko yun. No? Meron tayong mga konting savings, no? Yung mga tinatawag natin na annual, na pwede nating, kung meron kayong tawag dito, meron kayong paluwagan, tawag namin dyan, paluwagan kung sa Bisaya, buay. And then, so, sumasali kami noon. At saka may mga security, may mga tinatawag na mga healthcare, provisions. So, meron kami noon. Sumasali kami sa mga mortuary. Talagang religiously, binabayaran talaga namin yan. Kasi, yung mga bagay na yan ay makakatulong sa atin pagdating ng araw kung kailangan na natin. So, hindi naman tayo umaasa na kasi may tinatawag na mortuary ay nangarap na tayo na may mamatay. Hindi po. Practical yon. Nung mamatay nga yung mother-in-law ko dito sa bahay, ang laking tulong po na naidulot nung mortuary. So, balikan natin. No? Hindi ko na hinintay na mag-offer uli. Magse-savings ako, mag-invest ako ng mga gamit para sa printing, mga services namin. Meron kasi kaming printing services kung saan bumili kami ng heat press, mga gadgets, printing, kasi iba ang printer ng sublimation, iba ang printer po ng mga pictures, iba iba pigment at saka sublimation ink yun. So iba yun siya. So nag-invest talaga kami ng ganon. Wala talagang hindi mo masabi na kung magpagawa ng bahay, diretso ka agad. Hindi po. Kapag may savings ako na 3,000 to 5,000, magpa-schedule ako na magpa-schedule ako na magpagawa, no? So, buy and buy. Hanggang sa hindi naman siya talagang natapos, kundi at least hindi na kami mababasa sa ulan, at least hindi na kami matutulog na katabi, or kung sa Bisaya pa, gidulog na mo ang mga centipede. Kasi pag umuulan talaga, lumalabas yung mga lamang lupa Papayag ka sa hindi. Yung mga maliliit pa yung mga anak ko noon. So yan ang sabi ko. Kailangan talaga financial management. Paano ba natin ma-acquire ang financial management? Ang dami pong magagaling dyan. Ang dami magagaling. Huwag ka nang pumunta sa dictionary, huwag ka nang pumunta sa
YouTube, huwag ka na pumunta doon, huwag ka na pumunta sa internet. Doon ka magkukonsulta sa mga taong naging successful na, mga kakilala mo. Di ako naman mostly sa mga kakilala ko, lalong-lalo na sa mga shout-out dyan sa mga Deep Fraternal Order of Eagles, sa Davao City Eagles Club, matatag na shout-out dyan sa mga kuya. Eto mga tao na to, yung mga kasamahan ko dyan, mostly sa kanila, successful na mga businessmen, successful na mga career nila. May mga architect, engineers, may mga doctors, may mga police, ito gano'n. So nakikinig ako sa kanila kung paano nila ganito, paano lumago yung business, paano gano'n. So nakikinig ako, tinatanong ko kung anong mga secret, ganito. Alam mo, hindi mo mababayaran yan ng kasi kapag ka kumonsulta ka sa isang lalong-lalo na sa mga consulting company na katulad nung magkukonsulta, mahal. So yan ang so nagtatanong-tanong, may naman yung bishop naman namin is head pastor namin. He's an engineer, electrical engineer, so may alam siya sa gito ganun. So talagang nakipag-usap ako, then may marami akong mga forma na kakilala, marami sa construction akong kakilala. So yun, tinipon-tipon ko yun na mga information at saka pag may pera ako, talagang ini-implement ko. So yun ang isa sa na i-manage mo talaga ang pera. Kasi kapag hindi mo i-manage yung pera mo, sabihin ko sa iyo, kapatid, kung mayroon kang 5,000 sa kamay mo ngayon, nasa kamay mo pa lang yan, ubos na yan. Bakit? Ang daming concern talaga. Siyempre, pag may pera ka, bayarin ka agad dyan. May kuryente, tubig, mayroong internet, para katulad ko, no? Na kuryente, tubig, internet, tatlo yung mga major ko na hindi talaga pwedeng pabayaan. Talagang in a row talaga kapag ka salary, talaga. So ganyan po ang score. Kung hindi ka marunong marunong mag-manage. Anyway, management sa finances is hindi na kailangan na mag-graduate ka. Kasi sa family mo yan eh. Ikaw kasi ang manager sa family. It might ikaw ang administrator, yung asawa mo ang manager, depende po yon. Ako sa aming pamilya, ako ang humahawak ng pera. Marites Hinampas, taga Maparat, kumusta na? Shout out niya! Pila na yung apo, paminyo si Kuan. May isa akong pamangkin na nandyan sa Maparat, Compostela. Anak ito ni Marites at ni Johnny. Isang teacher. At saka may apo na sila ngayon. So, shout out dyan sa Maparat. Regards ko sa mga taga Maparat. Tuloy tayo mga kaibigan. Tuloy tayo. Financial management. Kasi kung hindi mo i-manage yung pera mo, sabihin ko sa'yo, talagang wala yan. Pag nakunan mo yan ng konti, hindi na 5,000 yan. It might 4,400, 4,500 yan. Talagang mababawasan. Magtaka ka na lang bakit wala na sa kamay mo. Kasi, we don't manage our finances. Paano ba i-manage ang finances? Simple man lang. May iba nga, sabi nila na salary, kung ang salary mo is 5,000 a week, kung ang salary mo ay 5,000 a week, meron kang 8 plus, no? Kasi 5 days man lang. Mag-allocate ka na kung ilan ba ang bills mo sa ilan ba ang bills mo sa kuryente sa isang buwan. Every week na kasi every week kasi yung sweldo mo, percentage talaga, kunin mo talaga doon. Kung ang kuryente mo is 1,000 a month, 250. Every week talaga, tanggalan mo talaga, mag-separate ka talaga para sa tubig. Mag-separate ka talaga para sa kuryente. Mag-separate ka talaga para sa iyong telephone o sa iyong internet. Kasi kailangan mo talaga yon. Kapag ka hindi mo isi-separate yan, mag-accumulate yan, mawawalan, mahirapan kang i-budget na yan. Bakit? Ang daming magandang bilihin, ang daming nakaka-tempt sa mata, mga bagay-bagay na nandyan na hindi kinakailangan. Kumbaga, you prioritize what is the most. Kasi kami, dito sa bahay, hindi pwedeng walang internet. Bakit? Yan ang source of namin. Kasi virtual kami. Virtual yung namin. So, we most of the time, nasa internet yung ginagawa namin, ina-upload namin. So, ganun talaga.
So sa ano naman, sa kuryente naman, hindi rin na-under ang internet kung walang kuryente. Well, mahirap din kung walang tubig. So talagang priority yung basic talaga yun. Yun talaga ang essential, yun talaga ang pinaka priority. So, kailangan mo talaga siyang i-budget kasi kung hindi mo siya i-budget mga kapatid, waldas ka lang ng waldas. Gasta ka lang ng gasta. Magtaka ka na lang, wala na yung pera, wala na sa kamay mo. At saka hindi mo na bayaran, hindi mo na hindi ka nakapag-allocate doon sa certain na mga bayarin mo. At saka, ang daming mga paraan, siguro next time pag-usapan natin kung paano siya. Kasi maraming mga approach, marami talaga mga approach. Yung pag-uusapan lang natin dito ay, yung naging effective din sa ano namin. Kasi may mga insurance pa, ito ganun. So, sa akin naman is insurance is health insurance natin is meron tayong PhilHealth. Pero sad to hear na ang PhilHealth natin ngayon walang pondo. So, talagang nakakadismaya din minsan. So, financial management. Ima-manage natin ang ating mga pera. May mga tao kasi na gusto nilang gumasta. Gusto nila gumasta lang ng gumasta. Gumasta lang ng gumasta. At ang nangyayari, naubusan. Katulad nung example ko kayo na sa opening na nanalo ng millions. Bumalik sa dati. Bakit? Ano nangyari? Hindi na i-manage yung pera. Hindi na i-manage yung pera. Kasi dapat, ang pera ay ma-manage, mapalago. Mag-allocate ka ng pera para ipapalago mo. Mag-allocate ka ng savings, at saka personal mo. Talagang nakalista yung lahat. Example din, sabi nila, mahirap lang kasi ang buhay. Yes, mahirap talaga ang buhay kung hindi ka masinop, kung hindi ka nagsusumikap. I will give you an example. Wala akong pinatatamaan ito, but this is real talk tayo. Kung ang trabaho mo ay tricycle driver ka, ngayon, tricycle driver ka, tinatanong ko, magkano kita mo sa isang araw? Sabi, 300, 400, 500. Okay, pagpalagay natin 300. Sa 300, mag-a-allocate ka, ilang beses ba kayo kumakain sa isang araw? Of course, 3 beses. Ilang kilo ba yung bigas na ginagasta mo? So, mag-allocate ka ng 2 kilo, ano na, tawag dito, mag-allocate ka ng so pagpalagay natin, 100 pesos is for the food. Okay, ngayon, ulam pa. Sige, ulam natin, pagpalagay natin sa isang araw, yung 3 kilo, sobra yon. Lalo pat mamaliit lang na pamilya. So, pagpalagay natin, 1.5 kilo. Sige, lagay natin is 60 pesos. Yung allocations mo one day for the bigas. Kapag ka magluto ka, kung wala ka naman talagang stove, wag mo munang pangarapin magkaroon ng stove. Maraming mga raw material dyan para pangluto. So, magkahoy ka muna. Maghanap ka dyan sa palipaligid. Meron dyan, marami. Wag ka muna mag-gas kasi maliit pa yung kinikita. Ngayon, tinatanong ko, sige ito, lista mo ganyan. Itong expenses namin is Tinatanong ko ngayon, magkano bang binibigay mo sa mga bata na pangmerienda? May pangmerienda pa mga bata, ganito ganon, hindi niya sinali. Magkano ba ang ganito ganon? Magkano ba ang load mo sa isang araw sa internet? Hindi niya sinali. Hindi, kasali yun. Kasali talaga yun. Magkano ba ang sinusunog mo sa isang araw? Yung sigarilyo. Okay, sabi ko sa kanya, kailangan mo talagang i-challenge kita, sabi ko. Magkano ang maubos mo sa sigarilyo? Sabi niya, magsigarilyo ko 20 a day. So 20 a day, meron kang 120 sa isang linggo, 4 na linggo, meron kang 480. Almost 500. Almost 500. Hindi natin isali yung Sunday. Okay, almost 500. Okay, magkano ba ang hollow blocks? Example, magkano ba hollow blocks? Hollow block is 13, 14, 15. But pagpalagay natin 15. Okay, so may extra ka pa na 5 pesos. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi, reklamo tayo ng reklamo na talagang sinisisi natin ay yung gobyerno. Pero tayo din ang may pagkulang, no? Sinisisi natin ang government na na ganito, ganon, welga, kasi kapatid, walang perfect na government, sabihin ko sa'yo.
Although our government last term, nung kasagsagan ni Digong, ay talagang pinaghirapan talaga. Pero it's not really perfect. Wala talagang perfect. Siguro makapagbigay ng alleviate, pero hindi talaga. Bakit? It is based on the Bible that there is no government, there's no perfect government. It is only God's government ang perfect. So, balikan natin. Shout out kay kay Jubilo Barbarona Banyares diyan sa Maparat, Compostela. Magandang gabi sa inyo. Regards sa family, the whole family, kay Mama okay, Mama Inday, regards kay si Joy, si Joy ba? Sino ba yung mga kapatid? Regards sa inyo diyan. Okay, balikan natin. Sabi ko, ilan ba sa isang linggo ang mabibili mo sa 120 kung hollow blocks? Divide, siguro mga 7 or 8. Okay, 8 hollow blocks. Kung isang buwan, 8, 16, 32. 32 hollow blocks sa isang linggo. O sa isang buwan. Isang buwan naman allocation para sa simento. Isang buwan, kapatid, sabihin ko sa inyo, sa akin yung tanong, kasi hindi ako marunong, hindi ako panday, hindi ako mason talaga na magaling. Pero kapag kailangan, talagang dapat gawin. Bumili ako ng sarili kong paleta, bumili ako ng sarili kong mga gamit sa pang carpentry, bili ko 'yon. Dahan-dahan. Kapag galing kami sa City High kasi kami. Oh, shout out kang Erwin, Perpignan, may gabi dia Brad. Kumusta na mo dia sa Arroyo? Shout out sa iyo. So, dahan-dahan. Natutuwa ako nung makita ko yung puting ko sa mga poste namin. Kasi kahoy yung sa taas. So, simento muna sa baba. 2 feet, then yung sapatos niya, isa ito ganun. Nag-umpisa lang yun sa pagtanong-tanong ko doon, anong sukat, anong timplada ng simento, yung balas nga, magandang gabi sa'yo. Yung balas nga, binibili ko 30 pesos per sack. Ganon yun. Dahan-dahan. Nagawa ko yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na poste ng hanggang sa napatayo ko itong sabihin ko sa iyo kapatid, huwag mo nang hintayin pa na darating 100,000, 200,000 or 1 million para makapagpabahay ka. It will not happen. Why? Ang dami ko ng karanasan, mga kaibigan, na hindi na content, hindi sila walang guts na gawin yung meron nga akong kasamahan dyan shout out kay Jerilyn. Ako talaga pinagmamalaki ko yan si Jerilyn Bakit? Nung makita niya yung ginagawa namin dito sa bahay, ginaya niya. At ngayon, nakapag-umpisa na talaga. Sabi ko sa'yo, dahan-dahan, hinay-hinay, basta kanunay. Mayong gabi din ha. Mayong gabi din ha. Okay. So, kapatid, sabihin ko sa'yo, God has given us, ulitin ko, kasi this is important, no? For it is He who gives you the ability to produce wealth. Kapatid, it is only God can give you this ability. Pasabihin mo, meron hindi nagsisimba, pero totoo yan. Totoo nga naman. Pero, ito naman na hindi naman talaga para sa Christian lang This is anonymous, no? This is tawag dito, kung ikaw'y naniniwala sa salitang ito para sa iyo. Pero kapag hindi ka naniniwala sa salitang ito, hindi rin to para sa iyo. Now, bakit sila naging mayaman? Bakit sila umasenso sa buhay? Kasi ability to produce wealth. Meron silang kakayanan. Yung kakayanan nila, dinevelop nila, ginamit nila, at umangat sila sa buhay. Kaya ganon. So sana, may natutunan kayo sa gabing ito. Kapag sabihin ko sa iyo, hindi naman talaga maganda. Actually, nasa pa kami, kung i-assess ko pa is nasa mga 40% pa lang. Pero, hindi na kami mababasa sa ulan, hindi na kami inaabot ng baha. At saka, minsan pa nga, yun nga, sabi ko, wala akong
gaanong gastos. Bakit? Oh yan, sabi ni Erwin, tama dyan ka, pastor. Talaga naman, kasi ito sila gumagawa din. Hindi na hinihintay na, nakita ko nga, alam nyo, ito mga tao sa Arroyo, particular na ito si Erwin, no? Ito si Erwin is, bago lang sila nung January. January ba? Yeah, yung January talaga, devastated man ang Arroyo. Bumaha talaga doon at saka umabot dito. Umabot sa liig. Buti na lang walang namatay that time. Bumaha kasi, yung Arroyo kasi is, parang bituka ng ganun, tapos nandyan sila sa gitna. Kapag kabubaha doon sa taas, kusog ang ulan, talagang babayan sila. Devastated. Lahat ng tumilapon talaga, tumaob talaga yung mga maliit na mumunting tindahan doon, yung mga kiosks doon, wala. Devastated talaga. Yung ginawa naming stage doon, yung multipurpose, ang kapal ng putik. Ganito kakapal yung putik. Scrape. Eto sila, pagkatapos ng pandemya, pagkatapos ng baha, nagkaroon ng pera, or nanghiram siguro, or whatever, bumili talaga ng materyales. Kasi ganun yun eh. Kapag kahihintayin mo, kapatid, sabihin ko sa'yo, kung sa Bisaya pa, magtukod-tukod, radyo ka, tukod-tukuran na mo, man, wala kang guts na gawin eh. Pero kung may guts ka na gawin, yes, sa 2011, yun ang buting itong mga tao na to is with resilience, no? Sa 2011, sabi niya, 2011, Pastor, kato ang pinakagrabe. Yes. Kami noon eh. Na may humanitarian kami noon sa doon sa likod nila, Matina Pangi. Matina Pangi talaga, daming na damage doon. Tsaka devastated talaga, may mga bahay talaga na inanod gito. Pero tama mga kapatid, ito yung mga taong survivor, no? They are the living witness. Hindi porket ang trabaho mo ay ganito lang, gwardiya ka or driver ka or nagtitinda-tinda ka lang. Hindi po. It's a matter of managing your finances. Managing talaga, to manage your finances. Bakit? Kapag hindi mo i-manage yung finances mo, papayag ka sa hindi, talaga. Wala kang knowledge kung paano mo i-manage yan. Wala kang alam. Ang alam mo lang ay kapag ka may pera, masarap gumasta. Sa sipag at tiyaga, sabi pa niya, lang na, Pastor, makahuna-huna gyud ka, sakto, planado gyud. Amen. Sipag lang, dili magtinapulan, sipag lang, no? Huwag tayo magiging batugan, no? Huwag tayo maging batugan. Okay, shout out kay Rubichu. Maayong gabi, Kuya Gilbert. Watching from Jensen. Si Rubichu, asa gani ka, Rubi? Asa ganita kaila. Sige, kung mo kasi, meron ding Chu dito sa meron ding Chu dito sa, yung may-ari ng Sunny Point. Chu kasi. Richard Chu. Pareho yung apelyido. Anyway, salamat sa, at least nakaabot pa kayo. We are talking about finances here, no? Managing your finances. So, may manage, anong i-manage namin, Pastor? 500 pesos lang yung araw ko. Yan ang pinakamaganda i-manage. Bakit? Ay, sorry God. Si Rosbian pala. Kasi hindi mo nilagay yung pangalan mo, Rosbian ka eh. Rosbian Kuya. Ito yung pinakamagandang kaklase ko ng education kami. Ay! Si Rosbian, ang daming nito, ang daming kinikilig dito. Nung mag-reunion kami nito ni Rosbian dito sa, 4 ba yun? Doon sa likod ng Victoria. Nako, naging magulo. Kasi, parang, ang tawag nila dyan, yung nanumbalik. Ganon. So, shout out kay Rosbian, no? Okay, salamat at nandyan ka. Oy, regards mo ako kay Kalsaya ba yun? Yung anak mo? Yung bunso nila. Anyway, balik tayo. Ito si Rosbian din, ito? Hindi ito nag-practice yata ng teacher, pero nagmamanage ito ng pera kasi mayaman to eh. Mayaman. Balikan natin. No? Manage. Yung 500 pesos mo, yan ang masarap i-manage. Kasi wala ka pang hey, kaulaw eh, niligod. Okay. Hindi, may pera ka. Meron. Kumbaga, may kaya. Okay. I-manage ug maayo ang kwarta, Pastor, para sa pamilya. Mga walay samok,
na mag-uban nga o way samok o mag-uban nga hapsay. Tinuod. Totoo talaga. Manage yun. Opo, nag-watch mini Kilsea. Si Kilsea nga yung bunso niya. So, ganun. Managing your finances. Kapag hindi mo i-manage yan, yung 500 pesos mo na sweldo, ang layo na lang aabutin yan. Ang dami kong kakilala. Merong vlogger na, ewan ko kung nakalimutan ko yung pangalan, isa siyang native, isa siyang Blaan, no? Isa siyang Blaan sa Jensen may yata yun, na parang kababayan na ka-province ni Elias, no? Medyo siya, bading siya, pero ang ganda ng story niya na isa siyang vlogger na ang umpisa talaga, maawa ka talaga, pero talagang mindset niya, minamanage niya talaga yung pera niya. Okay, so ang dumaan dito, ito yung musician ko. Walang chat. Si Elijah. Ito yung ano ito? What is this? Ano ito yung camera? Yung camera. Yung camera. Kasi nag-vlog. Lahat kami dito sa bahay, vlogger. Nabuhay kami sa vlogging. Anyway, balikan natin. Malapit na tayo matapos. So, pera is i-manage talaga. Kasi kapag hindi mo i-manage yung pera, kaya nga, the best manager is yung nasa, yung talagang nagdadala. No? Anim ang akong anak, tapos ako lang ang nag-work, pero ang nag-manage sa kwarta ang akong asawa. Correct. Si Grace talaga ang nagmamanage. Makita mo naman talaga, meron silang police, tawag dito, criminology student ngayon. Oh, si Sheba, si Ibangski, ngayon nakahabol pa. Late ka ha? Nakahabol pa si Sheba. Shout out sa mga taga-tagom. Yung mga taga-tagom dyan sa Mangkilan ba? Tama ba ko? Sa Campo 4. Ay printing services din ha, no? May printing services po dyan kay Sheba na printing services. Punta kayo doon. Doon kayo magpapagawa tarpaulin, mga signages, ano pa dyan. So, ingon si Erwin siya, sila, giunsa daw na ako pagbuhi akong mga anak nga unong. Well, it's a matter of managing your finances nga. Kasi kung hindi pa minamanage yan, ay sabihin, bye-bye. Kung hindi ko minamanage yan, kung hindi niya minamanage yan, naku, ubos. Wala na yan. Siguro gumagapang na hanggang ngayon. So, tamo, management lang talaga. Hindi na kailangan ng expert na magbigay sa'yo ng advice. Obserbahan mo lang. Titignan mo lang kung anong ginagawa. Kasi minsan, pag may pera na hindi galing sa pawis mo, ang daling maubos talaga kasi hindi mo, inisip talaga na, ay, pera sa hangin. Yun man ang mostly sinasabi. Pera sa hangin. Kwarta sa hangin daw. So, pagdating ng pera, ay, sige, palit dito ko, magkwanta. Uy, balato po, balato dito, balato din yan. Pagka wala na, di ba? Pero ako, pag may pera ako, of course, nagbibigay ako, sabi nga ng partner ko, sabi niya, huwag bibigay lahat. Yes, hindi ko binibigay lahat. Nagbibigay ako, pero talagang unahin ko yung sarili ko. Pag nauna ko ng sarili ko, saka ako mag-impart. Bibigay ng mga allowance doon sa mga gusto kong tulungang estudyante, magbibigay ng ganito, ganun. Counting allotment lang para makapagaan. Anyway, ganun ang finances. Dapat nating i-finance o dapat nating i-manage. So that, yung ability natin ay magagamit natin. Diyan mo na lang siya malalaman na may abilidad ka pala because you have given. For it is He, it is God who gives you the ability to produce wealth. No? Ang Diyos talaga ang nagbigay. No? Salamat, Pastor, na ako yung mga idea na nakatunan kong karong orasa about managing the money. Salamat po, no? Naman dyan kayo makatunan. Kaya ako ganyan, makakatuon ko sa inyo, ha? So, marami kayo talagang matututunan. Bakit? This is a practical approach. This is a practical way. Practical means, karamang, yung actual, hindi expert, but nangyayari. No? Hindi expert, pero nakaya niya gawin. Hindi man siya expert, pero nagawa niya. Ganon po. So, marami din talaga tayong matututunan dito sa pag-uusap natin ito. Kaya nga sabi ko, you give me, okay lang ba? 8 o'clock pa rin? Or gawin natin madaling araw? Or tanghali? Kasi tanghali din, minsan hindi din ako sure kasi baka may laka din ako. Siguro gabi talaga, no? Kasi kung gabi rin, marami din akong, anyway, kapag uwi ng bahay, at least 9 o'clock na,
kanina nag-umpisa tayo mga 8, mga 8 o'clock. So, medyo maaga-aga pa. Ngayon, quarter to 5 minutes, quarter to 9. So, kung gusto nyo may itatanong kayo, may gusto kayong malaman, may gusto kayong itanong, huwag kayong mahiya. Huwag dito. No? Kung may mga personal kayo na gustong idudulog or itatanong, i-PM nyo ako. I would be happy. No? I would be happy to, I would be delighted to accommodate. Matutuwa ako. Maging masaya ako kapag lalapit kayo. So, ayan, si Anilo Lagare, mayang gabi diha, sa taga Kalinan. Unahan pas Kalinan, sige na unahan pas Kalinan. Yeah. Mas maayo po nga di ay nga daghan og abilidad sa WordPress. So, yes, totoo yan. Ako hindi naman maraming ability. But then, natututunan, napag-aralan. Sino bang Ako naman, yan taga Maparat, alam nila yan eh. Kapag si Gilbert, sasabihin lang ni, unang-una magsasabi niyan si Riza. Sabihin ni Riza, ay kana si Gilbert, yan si Gilbert, bullpen at tapil lang talaga yan. Totoo naman talaga. Pero when I got married, nakita ko na kailangan kong matuto. Bakit? Ito ngang isang anak ko eh. Siya nang gumagawa sa kwarto niya kasi pinarepair namin, pinaganda namin. Siya nang nagbatak, binatak niya talaga ng Tapos, siya nang nagpintura. Why? Kailangan ka talagang matuto. Nandyan lang ang mga resources. Katulad ng sa finances natin. Katulad ng sabihin, walang-wala ka. Kapatid, hindi ka walang-wala. Hindi mo lang nakita ang opportunity. Hindi mo lang nakita yung mga privileges na nandyan sa tabi-tabi. Sabi ko nga, doon sa sa Apitong, sa namin, sa outreach namin, sabi, wala man kami, wala, hindi ako nag-graduate ng ganito, ganun. Huwag mong gamitin yung pagka-undergraduate mo. Kasi maraming yumaman sa buhay na walang naabot, no? Hanggang elementary graduate lang talaga. So, ano ang point doon? Magmasid ka, magmanman ka sa palipalibot mo. Kung ano ang wala, yun ang ibigay mo na serbisyo. Tulad ko, nag-restructuring kasi kami ngayon. So, walang operation. So, wala din akong sweldo. Ngayon, i-continue namin yung printing services namin. I-continue ko yung tutorial services ko, nagtuturo ako ng music. At saka i-continue namin yung pag-hosting namin, pag-cater namin ng events. Anyway, sa mga gustong mag-avail sa services po namin, nagpaparent po kami ng, yung small, hindi yung malalaki. Yung mga small gatherings na, kung kailangan nyo ng sound system and lightings, pwede kami mag-cater sa inyo. No? Kung meron kayong mga, kung meron kayong mga events na wala kayong sound system na pang small scale lang. Pwede kami mag-cater sa may ilaw tayo, may sound system tayo, pwede namin pag-usapan natin kung magkano. At saka kung may mga events kayo na kailangan nyo ng tarpaulin, sabihin nyo lang sa akin. Kung nasa Tagum kayo, sabihin nyo kay Sheba. Nandiyan si Sheba. Ano siya? Gumagawa din ng ganyan. At ano pa? Kung may event kayo, kailangan nyo ng t-shirts, yun. Madali. Sa Tagum, nandiyan si Sheba, ako dito sa Davao. So, pwede nyo akong i-text na magpagawa kayo na ay mga tao, pastor, nga sarili nila ang sarili nila ang lockdown niya. Na agyod mga tao na Totoo yan. Yung tao na, kaya nga sabi ko, metanoia. Change our perspective in life. Igsoon, kapatid, pag sinabihan ka na wala kang maaabot kasi elementary ka lang, hindi. Sinabi dito sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang pinag-uusapan dito, to produce wealth. Pwede kang umasenso sa buhay. Hindi pinag-uusapan dito na kung graduate ka ng college, hindi ko ina-underestimate yung college kasi I am also a teacher by profession. Hindi nga lang ako nag-practice. Si Rosbian kanina, education yan. Marami dito na may mga teachers, may mga engineers tayo. Pero hindi ko sinabing masama 'yon. Hindi na kailangan 'yon. Maganda kung meron ka. Ang point ko, kung sa mga taong naglo-lookdown sa sarili nila, huwag niyong i-lookdown yung sarili niyo. Sabihan niyo ang sarili niyo na you are favored. Why? Because buhay ka pa ngayon. At saka, eto ngayon yung mga idea. Natututo ka na paano dalahin yung problema sa buhay. O kami ngayon, nag-cost cut. Para bang sabihin na natin, nag-temporary kami, cost cutting kami ngayon. So wala talaga.
Thank you so much sa recommendation, Daddy. GMC Multimedia Production po. Davao. Alright. Thank you po. Thank you din. So, ang point ko lang is, nandiyan na si Juby. Juby Perpignan, mayong gabi ha. So, yan sa Arroyo. Loves. No? Magano lang talaga tayo. Perspective, mindset. Kakita mo itong bata nga vlogger nga, lahi daw siya mindset. Katong nanay sakyanan, pamilya na sila, babae siya nga bata, niya mamagpapa niya. Di ba? Mindset lang. Mindset. Kasi tayo, kapag walang pinag-aralan, sabihin kagad wala akong maabot. Hindi po. Yung naabot mo na diploma, eto nga, minsan nag-vlog si Elijah, sabi niya, career o diskarte? O diploma o diskarte? Ako maganda yung diploma. Pero pag yung problema ni mo, yung diploma mo, kapag wala kang diskarte, mapag-iwanan ka talaga sa walang diploma na madiskarte sa buhay. So sana sa gabing ito mga kapatid, marami kayong natututunan. Anyway, bukas, babalik tayo. Pag-usapan pa rin natin, tuloy pa rin natin pag-usapan. Siguro bukas pag-usapan natin yung metanoia. Ano ba ang ibig sabihin ng metanoia? Bakit ba metanoia siya? Para metamorphosis. Metanoia. Metanoia is, may Greek word yan siya. So, ako pastor, dili na ko ibaba akong sarili. Yes, dapat i-believe nimo nga kaya nimo mubarog kung unsa ang naa sa sarili. Ito si Erwin, isang embalmer to. Nagmamaneho, maraming hindi namimili ng trabaho, kaya makasurvive talaga ang family. Why? Depende talaga yan. Huwag mo ibaba yung sarili mo. Sabihin mo, wala kang trabaho ngayon. Sige, wala kang trabaho ngayon. Nandiyan na tayo. Wala kang makitang opportunity. Sa sinabi ko na kanina, try to observe sa paligid mo. Ano ang wala? Pwede mo siyang maging meron. Katulad ng, example, di ba sa bahay nyo, di ba sa subdivision o sa mga bahay-bahay, may kuryente? Di ba may tubig? Sa kuryente. Anyway, sa ibang subdivision kasi, meron kasing talagang individual. Ako naman ang example ko ay, eto sa halimbawa, sa kapitbahay ko, mga kaibigan ko yan, sabihin ko, uy Mads, may bayad na mo sa inyong Mads? Pre, pero kung amang good, muni muna. Want to be akong double light. Basta gusto niyo mo ipadala imong sa kuha, imuhang, kung siya tawag imuhang pambayad, kaya ako na rin mo bayad, pero, sige, syempre, charge na ako siyang pamasahe pod. Halimbawa, kung may 10 kang kapitbahay na ganun yung need, di makapunta ng double light, sabihin mo, ay, Gcash naman sila karon. Well, kung Gcash sila, okay lang. Pero hindi naman lahat marunong mag-Gcash. Kapatid, huwag mong bigyan ng sagot yung problema din. Sagot ang ibigay mo sa problema, huwag din yung problema. Ay, kuan man good, talagang ayaw mo. Pero kapag gusto mo, porsigido ka. So, ganun lang. So, huwag natin talaga i-consider na wala tayong kakayanan. Meron tayo. Because God has given us the ability to produce wealth. So, maraming salamat mga kapatid sa loob ng almost 1 hour tayo nagsasama-sama dito. Once again, sasabihin ko, please comment. Mas maganda talaga mag-comment. Tapos, kung gusto may mga personal kayo na mga tanong, pwede nyo i-send sa akin para next meeting natin, pwede natin mapag-usapan. Pero of course, itatago natin yung identity. Pag-usapan lang natin yung issue or yung problema para baka makarelate kayo at saka makapagbigay din kayo ng opinion so that matulungan natin. Alam ko hindi naman porket maraming pera yung tao, okay na siya. Hindi po. Maraming mga tao na marami ang pera, bigla na lang umiiyak. Bigla na lang umiiyak. Why? Hindi nila alam paano i-solve yung problem nila. So, before tayo maghiwa-hiwalay, please allow me, don't hesitate, please allow me to render a prayer, a couple of prayer para po sa ating lahat. Let us all pray. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most gracious and loving Father, thank you for this wonderful evening. Salamat po, Panginoon, sa napag-usapan, sa na-discuss namin regarding the financial management. Hindi po siya detalyado, but of course, it is just the surface of the issue. Bukas, sa makalawa, baka mapag-usapan na po namin, mas detalyado pa kung paano talaga i-handle ang finances. At saka, thank you po, Panginoon, sa pagbigay mo ng panahon. Thank you po sa pagbigay mo ng chance na makapag-broadcast sa gabi ito. Thank you po. I pray for those nandito, nakahabol.
Kung ano mang concern nila sa buhay, if they have a problem, pakimit po ng kanilang ng sagot sa kanilang mga problema. If that is finances, Lord, you have said in your word that you died poor so that we may become rich. Lahat po ng mga problema ay may kasagutan. So hindi po ako naniniwala na hanggang kailan may problema. Kung may problema, Lord, may solusyon. Ang solusyon nandiyan lang po sa paligid namin. Father God, we give you glory, honor, praises, and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So magandang gabi po once again. At saka, sign up na po tayo. This is Gilbert Lopez Marti Caso. Kita-kita tayo next time. Magandang gabi. Shalom.